Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Mabilis na inorganisa ng ating bida sa kanyang isipan ang lahat ng detalye at tinukoy na mayroong dalawang pinakamalinaw na pahiwatig sa kaso ng nawawalang buwis na pilak. Ang una ay ang mahiwagang hangin na bigla na lamang umihip sa tulay na nagdulot ng gulo sa hanay ng mga gwardya. Batay sa kanyang malalim na pagsusuri ay tanging mga mandirigma lamang ang walang kakayahang gumamit nito dahil halos lahat ng iba pang sistema ng cultivation ay kayang lumikha ng ganitong uri ng malakas na hangin, dahil dito ay naging malinaw para sa kanya na ang krimen ay tiyak na kinasasangkutan ng isang cultivator. Ang mismong lohikang ito ay automatikong nagpapababa sa hinala laban sa kanyang tiyuhin na si Xu Pingji na isa lamang hamak na mandirigma kahit pa hindi niya tuluyang inaalis ang maliit na posibilidad na may kasabwat itong iba. Kasunod nito ay ibinaling niya ang kanyang pansin sa pangalawang pahiwatig na walang iba kundi ang napakalakas na pagsabog sa mismong ilog. Alam niyang natural lamang na magkaroon ng malalaking pagsabog kapag nagkakasagupaan ang mga matataas na antas ng cultivator, ngunit sa mismong insidente sa ilog ay malinaw na walang naganap na anumang pisikal na labanan bago tumalsik ang mataas na haligi ng tubig. Kaya naman sadyang hindi makatwiran para sa ating bida ang biglaang paglitaw ng nasabing pagsabog maliban na lamang kung may isang nakatagong kagamitan o pampasabog na itinali sa kailaliman ng tubig at sinadya talaga itong pasabugan upang tuluyang takpan ang tunay na pamamaraan ng kanilang pagnanakaw. Patuloy na nag-isip ng malalim ang ating bida habang seryosong nakahawak sa kanyang baba at pilit na inaanalisa kung anong partikular na propesyon mula sa iba't ibang sistema ng kultibasyon ang sadyang nangangailangan ng pagsabog upang makamit ang isang layunin. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagbuo ng teorya ay bigla na lamang siyang natigilan. Agad siyang pinagpawisan ng mapagtanto niyang unti-unti na siyang naliligaw ng direksyon at kasalukuyan na pala niyang inuulit ang eksaktong pagkakamali na ginawa ng mga opisyal ng Jingzhou Prefecture. Sa pagtitig niya sa hawak na dokumento ay naging malinaw sa kanya na isang malaking kahangalan ang basta na lamang gumawa ng conclusion batay sa mga pinakalantad na pahiwatig ng kaso. Dahan-dahan siyang pumikit upang pakalmeyan ang kanyang isipan at tuluyang baguhin ang kanyang pananaw sa mga nangyayari. Sa muling pagdilat ng kanyang mga mata ay makikita ang isang matalim at nakakatakot na focus. At sa sandaling iyon ay nabuo sa kanyang isipan ang isang mapanganib na teorya na ang buong insidente ay hindi gawa ng isang halimaw kundi isang perpekto at malawakang krimen na sadyang pinlano ng mga tao. Habang patuloy na nakaupo at nakatitig sa hawak na dokumento ay unti-unting pinagsama-sama ng ating bida sa kanyang isipan ang mga pangyayari sa mismong araw ng nakawan. Sa kanyang malalim na imahinasyon ay lumitaw ang malabong imahe ng mga kalesang naglalaman ng buwis na pilak pati na rin ang nagwawalang kabayo sa ibabaw ng tulay. Seryoso siyang napagtanto na marahil ang tunay na butas sa kasong ito ay hindi matatagpuan sa dalawang pinakamalinaw na pahiwatig na unang nakita ng lahat kundi nakakubli ito sa iba't ibang maliliit na bakas at detalyeng sadyang binaliwala ng mga nag-imbestiga. Muling naglayag ang kanyang isipan pabalik sa mismong insidente sa ilog kung saan isang napakalakas at marahas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Sa pagbuo ng senaryo sa kanyang isipan ay malinaw na umalangaw-ngaw ang nakakabinging ingay kasabay ng marahas na pagtalsak ng napakataas na haligi ng tubig paitaas na sum-iris sa kalmant nitong anyo. Dahil sa muling pagbabalik tanaw sa imaheng ito ay lalong naging matibay ang paniniwala ng ating bida na ang napakalaking pagsabog na iyon ay sadyang isinagawa bilang isang malaking ilusyon upang tuluyang itago ang kanilang planadong krimen. Matapos mabuo ang malinaw na kasagutan sa kanyang isipan ay mabilis na tumayo ang ating bida at mahigpit na hinawakan ang mga kahoy na rehas ng kanyang selda. Sa halip na matakot ay malakas siyang tumawa at sunod-sunod na sumigaw upang tawagin ang pansin ng mga bantay sa labas. Dahil sa matinding ingay na kanyang ginawa ay mabilis na lumapit ang isang inis na gwardya na naglalakad sa madilim na pasilyo habang galit na nagtatanong kung nagmamadali na ba siyang mamatay. Ngunit imbes na masindak sa banta ng bantay ay kalmado lamang na humalukip-kap ang ating bida habang may matalim at tiwalang ngiti na nakaguhit sa kanyang mukha. Buong tapang at pagmamalaki niyang inutusan ang bantay na iparating agad kay Gobernador Chen Hanguang na mayroon na siyang hawak na napakahalagang pahiwatig na siyang magiging susi upang tuluyang malutas ang nakakagimbal na kaso ng nawawalang buwis na pilak. Samantala sa loob ng bulwagan ay tuluyan ng inayos ni Chen Hanguang ang kanyang sarili at desididong sinabi kay Li Yuchen na iabot na sa kanya ang mga dokumento dahil siya na mismo ang personal na lalapit at hihingi ng tulong kay Lord Wei. Agad namang sumagot si Li Yuchen na sasamahan niya itong magtungo roon.
Habang nakaupo at nakikinig sa usapan ay inosenteng ngumiti si Chu Kaiwei at sinabing kapag kumilos na ang pinakamagaling na opisyal ng buong Dafeng ay tiyak na hindi na sila makakatanggap ng parusa mula sa mahal na hari, subalit makalipas ang ilang sandali ay mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa halip na magpatuloy sa pagngiti ay bahagya siyang napahadjejek at mapanuksong idinagdag na bagamat makakaiwas nga sila sa parusa ng hari ay hindi hamak na mas nakakatakot ang posibleng mangyari kapag tuluyan silang bumagsak at nabawasan ng halaga sa paningin ni Lord Wei, dahil sa matalim na komentong ito ay bigla na lamang nanlamig at matinding pinagpawisan si Liu Chen at tila ba naging isang malaking bato ang bumagsak sa kanyang balikat. Sa kalagitnaan ng seryosong tensyon sa pagitan nila ay biglang dumating ang isang bantay mula sa kulungan, mabilis itong nagbigay galang at nagulat sa gobernador na ang pamangkin ni Xu Pingji na kasalukuyang nakakulong ay mariing nagsasabing mayroon siyang hawak na napakahalagang pahiwatig patungkol sa nawawalang buwis na pilak. Labis na nagulat ang tatlo sa kanilang narinig habang hindi makapaniwalang napatingin sa direksyon ng bantay. Agad na nang ibabaw ang pag-asa at kaseryosohan sa mukha ni Chen Hanguang at walang anumang pag-aatubili niyang ipinag-utos na mabilis na dalhin sa kanyang harapan ang nasabing bilanggo. Umalangaw-ngaw ang mabigat na kalansing ng mga bakal na kadena habang dahan-daang naglalakad ang ating bida na nakayapak papasok sa loob ng malawak na bulwagan. Sa kabila ng pagkakagapos ng kanyang mga kamay at paa ay nanatiling tuwid at pormal ang kanyang tindig nang tuluyan siyang humarap kina Chen Hanguang, Liu Chen at Chu Kaiwei na tahimik na naghihintay sa kanya. Nanatili lamang siyang nakatayo ngunit gamit ang kanyang matalas na paningin ay palihim at mabilis niyang sinuri ang mga taong nasa kanyang harapan upang kilalanin ang kanilang mga katayuan sa lipunan. Sa kanyang isipan ay agad niyang napagtanto na ang lalaking nakasuot ng pormal na pulang damit ay walang iba kundi si Chen Hanguang na gobernador ng Jingzhou Prefecture at kilala bilang isang opisyal na nasa ika-4 na antas. Kasunod nito ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa seryosong lalaking nakasuot ng asul at puting kasuotan at bahagya siyang napasinghap nang mapansin ang nakaburdang pilak na gang sa dibdib nito. Naging malinaw agad sa ating bida na si Liu Chen ay hindi isang ordinaryong opisyal kundi kabilang sa kilala at kinatatakutang grupo ng mga night watchman kaya sadyang naging maingat siya sa kanyang mga susunod na hakbang. Sa patuloy niyang paglilibot ng tingin ay tuluyan ng damapo ang mata ng ating bida kay Chu Kaiwei na tahimik lamang na nakaupo sa gilid. Bigla na lamang siyang natigilan at bahagyang namula habang mabilis na rumahistro sa kanyang isipan ang matinding paghanga sa nakakabighaning ganda ng dalaga na may malalaking asol na mata at magandang hugis ng mukha. Sa sobrang pagkamangha ay hindi niya napigil ang itanong sa kanyang isipan kung may asawa na ba ang dilag na ito habang dahan-dahan at palihim na bumababa ang kanyang paningin mula sa mukha nito. Subalit nang mapadako ang kanyang mga mata sa dibdib ni Chu Kaiwei ay agad siyang nadismaya nang mapansin na sadyang patag at walang kurba ang bahaging iyon. Dahil sa mabilis na pagkadismaya sa kanyang nakita ay pilit niyang inalis ang maruruming kaisipan at ipinaalala sa sarili ang kasabihang ang kalibugan ay kasing walang kwenta ng kawalan. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang pormal na tindig at magalang na yumuko kina Chen Hanguang at Liu Chen bilang pagbati sa mga opisyal. Agad namang tumugon si Chen Hanguang habang nakaturo ang daliri sa kanya at seryosong nagpaalala na noong unang araw siyang ikinulong 3 araw na ang nakalipas ay wala naman siyang binanggit na hawak niyang mahalagang pahiwatig. Kasunod nito ay binalaan siya ng gobernador tungkol sa mabigat na kaparusahang naghihintay kung sakaling napatunayan na sadyang inilihim at itinago niya ang mahahalagang impormasyon na may kinalaman sa kaso. Batid ng ating bida na hindi basta-basta magtitiwala ang isang veteranong opisyal tulad ni Chen Hanguang kahit gaano pa man ito kadesperado kaya sadyang kailangan niya ng matibay na dahilan upang paniwalain ito na may hawak talaga siyang impormasyon. Sa kabila ng tensyon ay napangisi na lamang siya at sinabi sa kanyang isipan na ang makarating pa lamang sa harap ng mga opisyal ay nangangahulugang kalahati na ng kanyang plano ang matagumpay. Nang walang anumang pag-aalinlangan ay magalang siyang sumagot sa mga opisyal at ipinaliwanag na nang bisitahin siya ng kanyang nakababatang kapatid sa kulungan kanina ay sinadya niyang hingi ng mga dokumento at ulat ng kaso mula dito. Idinagdag niya ng may buong pagtitiwala na mula lamang sa mga dokumentong iyon ay nagawa niyang pagsama-samahin ang mga detalye at tuluyang nalaman ang totoong nangyari. Labis na nagulat sina Chen Hanguang at Liu Chen at halos sabay na nagtanong kung paanong nakuha niya ang katotohanan mula lamang sa mga dokumento. Upang tuluyan ng putulin ang kanilang pagdududa ay seryosong ibinaling ng ating bida ang kanyang matalim na paningin sa kanila. Sa isang malamig at punong-puno ng kumpiyansang tono ay mariin niyang ipinahayag na ang nakakagimbal na kaso ng nawawalang buwis na pilak ay sadyang hindi gawan ng mga halimaw at sa halip ay isang malaking ilusyong pinlano at isinagawa ng mga tao.
Imbes na mapahanga ay lalong nag-init ang ulo ni Chen Hanguang sa sagot ng ating bida kaya naman halos lumuwa ang mga mata nito sa galit at mabilis na itinuro siya habang malakas na isinisigaw sa mga gwardya na palayasin at kaladkarin siya palabas. Bukod dito ay walang awang ipinag-utos pa ng gobernador na parusahan siya ng 200 palo dahil sa kanyang pangangahas. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa kanyang narinig kaya pilit siyang napangiti habang nalilitong nakaturo sa kanyang sarili. Hindi naiintindihan kung bakit ganoon ang naging reaksyon ng gobernador gayong may hawak siyang mahalagang impormasyon. Habang pilit na pinipigilan ng mga gwardya ang pag-akma ng ating bida ay patuloy sa pagbubunganga si Chen Hanguang at inakusahan siyang isa lamang hamak na binata na nag-iimbento ng mga kasinungalingan upang iligtas ang kanyang sarili, lalo na't sadyang kumpirmado na at sarado ang konklusyon ng buong hukuman na mga halimaw talaga ang kumuha sa buwis na pilak. Agad namang dinaklat ng isa sa mga gwardya ang balikat ng ating bida at pilit siyang kinaladkad pabalik sa kulungan, habang inis na iniisip niya sa kanyang isipan na masyado talagang mainitan ang ulo ng gobernador na si Chen, subalit sa kalagitnaan ng kaguluhan ay isang matigas at seryosong boses ang biglang umalangaw-ngaw sa bulwagan habang isang bota ang humakbang paarap upang patigilan sila. Bago pa man tuluyang makaladkad ang ating bida palabas ay mabilis siyang pinigilan ni Li Yuchen na seryosong nakahawak sa braso ng gwardya upang awatin ito. Sa isang mahinahon ngunit seryosong boses ay inutusan niya ang ating bida na sabihin ang nalalaman nito upang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Matapos makawala sa mahigpit na pagkakahawak ng gwardya ay bahagyang hinimas ng ating bida ang kanyang palso at nagsimulang aylahad ang kanyang pagsusuri na sinisimulan sa patuto ng mga bantay sa tarangkahan ng lungsod. Idinetalye niya kung paanong pumasok ang kanyang tiyuhin sa ikalawang quarter ng oras ng kuneho, at nang makarating ang pangkat na nagdadala ng pilak sa Guangnan Street sa unang quarter ng oras ng Dragon ay doon na biglang umihip ang kakaibang hangin na naging dahilan upang magwala ang kabayo at mahulog sa ilog. Habang nakikinig ay seryosong hinimas ni Chen Hanguang ang kanyang balbas at sinabing alam na niya ang mga detalyeng iyon dahil iyon din mismo ang naging batayan ng kanilang konklusyon na may halimaw na nagtatago sa ilog at naghihintay lamang ng pagkakataon upang nakawin ang pilak. Ngunit mabilis siyang pinutol ng ating bida na may nanlilisik na mga mata. Sa isang matigas na tono ay ipinagdiinan niyang ang malakas na hangin at ang nakakagimbal na pagsabog ay pawang mga ilusyon lamang na sadyang ginamit upang linlangan sila at pilit na itago ang isang napakalaki at nakakamatay na butas sa kanilang ginagawang imbestigasyon. Dahil sa matinding bigat ng kanyang mga sinabi ay sabay-sabay na nagulat sina Chen Hanguang, Li Yuchen, at Chu Kaiwei habang mariing nagtatanong ang gobernador kung ano ang tinutukoy niyang butas. Upang ipaliwanag ang kanyang punto ay buong kumpiyansang nagtanong ang ating bida sa tatlong opisyal kung gaano eksaktong kabigat ang 150,000 tail ng pilak na binabantayan ng kanyang tiyuhin, subalit sa halip na sumagot ay tila ba napipisi na Chen Hanguang, Li Yuchen at Chu Kaiwei dahil wala ni isa man sa kanila ang mabilis na nakapagkalkula sa detalyeng iyon kaya napaubo na lamang ang gobernador at inutusan siyang diretsuhin ang kanyang sinasabi. Napasapo na lamang sa kanyang noo ang ating bida habang palihim na nadidismaya sa mabagal na kakayahan ng mga opisyal sa pagbibilang bago niya tuluyang inihayag na ang nasabing pilak ay tumitimbang ng eksaktong 9,375 kati. Nang marinig ito ay inosenteng nagtanong si Chu Kaiwei kung ano ang pinatutunayan ng bigat na iyon na lalo lamang nagpakumbinsi sa ating bida na sadyang mahina ang pangunawa ng disipulo ng si Shenjian. Hindi na pinansin ng ating bida ang tanong at mabilis na nagbago ang timpla ng kanyang mukha habang seryosong ibinaling ang paningin kay Li Yuchen. Nagpatuloy siya sa pagbato ng mga sunod-sunod na katanungan at inusisa kung gaano kalayo ang distansya mula sa tarangkahan ng lungsod hanggang sa Guangnan Street na mabilis namang sinagot ni Li Yuchen ng 30 li. Kasunod nito ay itinanong din niya kung ilang mataong pamilihan ang dinaanan ng pangkat kung saan muling sumagot ang opisyal na mayroon silang 4 na nadaanan. Sa pinakahuling katanungan ay seryosong inusisa ng ating bida kung gaano kabilis ang kayang itakbo ng mga kabayong may bitbit na ganoon kabigat na karga. Bago pa man tuluyang makasagot si Li Yuchen ay bigla na lamang itong natigilan at literal na lumaki ang mga mata sa matinding gulat dahil sa wakas ay napagtanto na nito ang eksaktong butas na patuloy na iginigiit ng ating bida. Mabilis na kumonekta ang mga detalye sa isipan ni Li Yuchen at bakas ang matinding pagkabigla sa kanyang mukha nang tuluyan niyang mapagtanto ang mali sa sitwasyon. Seryoso niyang ipinaliwanag na kung susukitin ang layo na 30 li mula sa tarangkahan ng lungsod hanggang sa Guangnan Street habang dumadaan sa 4 na mataong pamilihan gamit lamang ang mga ordinaryong kabayo na may dalang napakabigat na karga ay sadyang imposible itong mangyari.
Idinagdag niyang kung pumasok sila sa ikalawang quarter ng oras ng kuneho ay hinding-hindi sila makakarating sa itinakdang lugar pagsapit ng unang quarter ng oras ng dragon kaya malinaw na hindi tumutugma ang oras sa buong pangyayari. Ngunit agad namang sumingit si Chen Hanguang habang pilit na ipinagtatanggol ang kanilang naunang investigasyon, iginiit ng gobernador na isang matibay na katotohanan na nakarating ang buwis na pilak sa Guangnan Street sa eksaktong oras na iyon. Sumang-ayon naman dito si Chu Kaiwei at ipinaalala na napakaraming ordinaryong mamamayan ang mismong nakasaksi sa pagwawala ng mga kabayo at pagkahulog nito sa ilog kaya sadyang imposible itong maging isang gawa-gawang kwento lamang, dahil sa mga puntong ito ay napalunok na lamang si Liu Chen at litong napatingin sa ating bida na tila ba naghihintay ng malinaw na paliwanag. Kalmado lamang na nakatayo ang ating bida at walang anumang bakas ng kaba sa kanyang mukha sa kabila ng mga pagdududa ng mga opisyal. Sa halip ay seryoso niyang tinitigan ang tatlo at binitawan ang isang nakakagimbal na katotohanan na tuluyang wawasak sa lahat ng kanilang inaakala tungkol sa kaso, buong kumpiyansa niyang inihayag na ang tanging dahilan kung bakit nagawang makarating ng mga kabayo sa tamang oras ay dahil ang mga kargang nakasakay sa mga kalesang nahulog sa ilog ay hindi kailanman naging ang mga mabibigat na buwis na pilak. Mabilis na umalangaw-ngaw ang galit na sigaw ni Chen Hanguang sa buong bulwagan matapos marinig ang nakakagimbal na pahayag. Marahas nitong iwinasiwas ang kanyang manggas at mariing ipinagdiinan na isang malaking kahangalan ang teoryang iyon. Galit niyang iginiit na kahit pa sabihing nabulag ang tiyuhin nitong si Xu Pingji at ang mga gwardyang kasama nito ay hindi kailanman magsisinungaling ang mismong mga tala na naglalaman ng patoto ng mamamayan. Idinagdag pa ng gobernador na maraming ordinaryong tao ang nakasaksi ng magwala ang mga kabayo patungo sa ilog at malinaw nilang nakita ang mga pilak na gamulong sa tubig kaya imposibleng maging peke ang lahat ng iyon. Sa kabila ng matinding pagdududa ng opisyal ay nanatiling kalmado ang ating bida, yumuko siya ng bahagya habang nakagapos ang mga kamay at mahinahong ipinaliwanag na ang nakikita ng mga mata ay hindi palaging ang katotohanan, upang tuluyang basagin ang kanilang mga katanungan ay magalang siyang humiling na makahiram ng papel at panulat para siya na mismo ang magpatunay ng kanyang mga sinasabi. Hindi kalaunan ay pinagbigyan ang kanyang hiling kaya agad siyang lumapit sa isang maliit na mesa. Bagamat halatang nahihirapan sa pagkilos dahil sa mabibigat na kadena sa kanyang mga pulso ay seryoso at maingat siyang nagsulat, matapos ang ilang sandali ay nakangiti niyang iniabot ang papel kay Chen Hanguang at buong kumpiyansang inihayag na ihanda na ng gobernador ang lahat ng mga kagamitang nakasulat doon upang simulan ang pagtuklas sa katotohanan. Kinuha ni Chen Hanguang ang iniabot na papel at agad itong binasa ngunit mababakas ang matinding pagkalito sa kanyang mukha dahil hindi niya lubos maintindihan kung para saan ang mga kagamitang nakasulat doon, subalit sa halip na pag-isipan ng malalim na kahulugan ng mga hinihingi ng ating bida ay bigla na lamang napangiwi ang gobernador sa labis na pandidiri. Halos hindi niya misikmura ang kanyang nakikita dahil para sa isang formal at mataas na opisyal na tulad niya ay sadyang napakapangit at napakagaspang ng sulat kamay na nasa kanyang harapan. Dahil sa naging reaksyon ng gobernador ay mabilis na lumapit si Chu Kaiwei upang yusesain din ang nilalaman ng mensahe, ngunit nang makita niya ang mga nakasulat ay agad na nawala ang pananibik sa kanyang mukha at napalitan ito ng matinding pagkadismaya. Napabuntong hininga na lamang siya at palihim na naisip na umasa pa naman siyang isang pambihirang bagay ang makikita niya ngunit sa huli ay pawang mga ordinaryong kagamitan lamang pala ang hinihingi ng ating bida na sumasalamin sa pagiging magaspang at walang modo ng isang mandirigma. Sa kalagitnaan ng kanilang pangmamaliit ay seryosong umalangaw-ngaw ang boses ni Liu Chen habang iniaabot ang kanyang kamay upang hingin ang papel. Makikita sa matalim na paningin ng Night Watchman ang matinding focus at interes na tila ba handa na nitong tuklasin kung ano ang totoong kayang gawin ng ating bida gamit ang mga simpleng bagay na iyon. Habang hawak ni Liu Chen ang papel ay biglang nagbago ang aura nito na tila ba binalot ng matinding iniis at pagkaaborido. Napansin niya kasi ang mga lukot at nakatuping gilid ng papel na sadyang hindi katanggap-tanggap para sa kanyang maarte at perpeksyonistang paningin, dahil hindi niya kayang palagpasin ang ganitong maliit na kapalpakan ay maingat at matyaga niyang pinlansya gamit ang kanyang mga daliri ang bawat lukot habang bahagyang pinagpapawisan sa tindi ng kanyang focus, nang tuluyang maging tuwid at walang anumang gusot ang papel ay doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag at bumakas ang labis na kasiyahan sa kanyang mukha na parang nakamit ang isang malaking tagumpay. Hindi kalaunan ay tuluyan ng inihanda ng mga tauhan ang lahat ng kagamitang hinihingi ng ating bida. Sa ibabaw ng isang malapad na mesa ay maayos na nakalatag ang isang kandila, mangkok ng tubig, ilang piraso ng alambre, asin, patpat ng kawayan, mga tasang porselana,
at maging ang isang hilaw na papel, seryosong tinitigan ni Chen Hanguang ang ating bida habang nakaupo sa kanyang silya at may diing ipinaalala na nasa harapan na niya ang lahat ng kanyang kailangan. Idinagdag pa ng gobernador na matapos ibigay ang mga hiling na ito ay mariin siyang umaasa na makakatanggap ng isang malinaw at nakakumbinsing kasagutan na tuluyang magpapatunay sa lahat ng kanyang mga matatapang na pahayag. Bago simula ng eksperimento ay seryosong humarap ang ating bida at magalang na ipinagdikit ang kanyang nakagapos na mga kamay. Nang may buong pag-asa sa kanyang boses ay itinanong niya kung sakaling matulungan niya ang mga opisyal na tuluyang malutas ang komplikadong kaso ay maaari ba nilang hilingin sa mahal na hari na pormal na tanggalin ang mabigat na parusa sa buong pamilya Shu. Kalmado lamang na ipinikit ni Chen Hanguang ang kanyang mga mata habang marahang hinihimas ang kanyang balbas at ipinaliwanag na ayon sa batas ng Daofeng ay automatikong nabubura ang mga kasalanan ng isang ama kung nagawang magpakitang gilas at tumulong ng kanyang anak sa paglutas ng krimen kaya natural lamang na palalayain sila kung magtatagumpay ang kanyang patunay. Sa pagkarinig ng kasagutan ay agad na nakahinga ng maluwag ang ating bida at mabilis na sumang-ayon sa kondisyon. Habang dahan-daang naglalakad palapit sa mesa ay malakas na umalangaw ang kalansing ng kanyang mga pusos na tila ba sumasabay sa mabibigat na hakbang ng kanyang mga paa. Sa kanyang isipan ay batid niya na hindi pa siya lubos na nakakasiguro kung ang mga kagamitang nakalatag ang eksaktong sangkap na ginamit upang pasabugan ang nawawalang pilak ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na iyon ang pinakamahalagang detalye. Ang tunay na layunin ng kanyang eksperimento ay mabuksan ang isipan ng mga opisyal at mabigyan sila ng malinaw na paliwanag kung paano nagawang sumabog ng mga pekeng pilak nang hindi gumagamit ng anumang halimaw, at upang maisakatuparan iyon ay kailangan lamang niyang gawin ang isang napakasimpleng proseso. Agad na binalot ng seryosong aura ang ating bida habang malalim na inaalala ang kanyang mga natatanging kaalaman sa kemikal at siyensya na sadyang hindi kilala sa mundong iyon. Mabilis niyang sinimula ng maselang proseso sa pamamagitan ng pagtunaw ng magaspang na asin sa loob ng mangkok na may tubig. Kasunod nito ay maingat niyang ginamit ang hilaw na papel bilang pansala habang dahan-daang isinasalin ang tubig na may asin patungo sa isang malinis na tasang porselana. Nang makita niyang malinaw na ang likido ay ipinatong niya ang tasa sa ibabaw ng nakasinding kandila, at walang tigil niya itong hinalo gamit ang patpat ng kawayan habang pinapakuluan hanggang sa tuluyang matuyo at sumanggaw ang lahat ng tubig. Habang tutok na tutok siya sa kanyang ginagawa ay walang imik na nakamasid lamang sina Chen Hanguang, Liu Chen at Chu Kaiwei. Bakas sa malalaking mata ni Chu Kaiwei ang matinding kuryosidad at pagkamangha sa hindi pamilyar na pamamaraan na kanyang nasasaksihan. Sa kabilang banda ay nanatiling tahimik at seryoso ang dalawang opisyal habang maingat na sinusubaybayan ang bawat galaw ng kanyang mga kamay upang tuklasin kung ano ang tiyak na magiging resulta ng misteryosong eksperimentong ito. Matapos ang matiyagang pagpapakulo ay tuluyan ng natuyo ang tubig at naiwan ang maliliit na buong kristal ng asin sa ilalim ng tasa. Bagamat matagumpay ang unang hakbang ay alam ng ating bida na ngayon pa lamang magsisimula ang pinakamahirap na bahagi ng kanyang plano dahil upang matuno ang nabuong asin ay kakailanganin niya ng matinding kuryente at napakataas na temperatura. Sa isang ordinaryong sinaunang panahon ay sadyang imposible itong makamit kaya bahagya siyang pinagpawisan habang malalim na nag-iisip. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-aalala ay bigla niyang naalala na hindi pala ito isang ordinaryong mundo dahil may isang natatanging propesyon na kayang gumawa ng imposibleng hakbang na iyon. Mabilis na nagliwanag ang kanyang paningin at seryoso niyang binalingan si Chu Kaiwei upang diretsahang tanungin kung isa ba itong disipulo ng si Shenjian. Bahagyang nalito si Chu Kaiwei sa biglaang tanong ngunit inosente itong tumango upang sumang-ayon. Noon pa man ay palihim na napansin ng ating bida ang nakasukbit na yin at yang napalamuti sa kasuotan ni Chu Kaiwei na palatandaan ng isang alchemist kaya nakasiguro siyang ito ang susi sa kanyang eksperimento, lalo pang lumakas ang kanyang kumpiyansa nang ipikit ni Chu Kaiwei ang kanyang mga mata at buong pagmamalaking ngumiti habang ipinapahayag na ang kanyang personal na guro ay ang pinakamataas na pinuno mismo ng si Shenjian. Tinawag ng ating bida si Chu Kaiwei bilang ate habang magalang na inilalahad ang kanyang mga nakagapos na kamay patungo sa mesa at nakiusap kung maaari nitong gamitin ang kapangyarihan nito upang tuluyang tunawin ang mga nabuong kristal. Bahagya namang kumunot ang noo ni Chu Kaiwei at seryosong ipinaliwanag na ang kakayahang direktang kumontrol ng apoy ay eksklusibong kapangyarihan lamang ng mga alchemist samantalang siya ay nabibilang sa ikapitong antas bilang isang feng shui master kaya hindi niya iyon kayang gawin ng direkta. Ngunit bago pa man madismaya ang ating bida ay mabilis na nagbago ang aura ng dalaga.
Kalmado at buong kumpiyansang ipinikit ni Chu Kaiwei ang kanyang mga mata habang dahan-daw ang inihahanda ang kanyang sarili at pabirong idinagdag na kahit wala siyang direktang kapangyarihan ay mayroon naman siyang hawak na isang espesyal na artifact na personal na ibinigay sa kanya ng kanyang master. Sa isang iglap ay maingat niyang itinaas ang kanyang palamuting yin at yang, kasabay nito ay pumulibot sa kanya ang isang malakas at malinaw na gintong enerhiya at mula sa mismong gitna ng artifact ay mabilis na sumiklab ang isang mainit at nakakapasong apoy na sadyang hinihintay ng ating bida. Mabilis na binalaan ni Chu Kaiwei ang ating bida na umatras bago niya tuluyang idinirekta ang naglalagablab na apoy mula sa kanyang artifact patungo sa tasang porselana. Sa tindi ng init na ibinuga nito ay napilitang humakbang palayo ang ating bida ngunit nanatiling nakatutok ang kanyang matalas na paningin sa loob ng tasa upang bantayan ang pagkatunaw ng mga kristal. Nang makita niyang tuluyan ng naging likido ang asin ay agad siyang sumigaw upang patigilan ang apoy at mabilis na lumapit sa mesa, walang pag-aatubili niyang inilagay ang maliliit na piraso ng alambre sa loob ng tasa para simulan ang pinakamaselang yugto ng kanyang plano. Upang isagawa ang susunod na hakbang ay seryoso niyang inutusan si Chu Kaiwei na padaluyin ang kuryente o mas kilala sa mundo nila bilang mahika ng kidlat patungo sa pinaghalong sangkap. Diretsahan niyang ipinaalala kay Chu Kaiwei na kailangan nitong maingat na kontrolin ang boltahe dahil sadyang mahirap ang prosesong ito at maaari silang mabaigo ng paulit-ulit kapag nagkamali sa pagtatansya. Imbes na mangamba sa babala ay mabilis at buong tapang na tumugon si Chu Kaiwei. At sa isang iglap ay marahas na pumutok ang matatalim na asol na kidlat mula sa kanyang palamuti na sapat upang yanijin ang hangin sa kanilang paligid. Isang nakakapasong asol na kidlat ang mabilis na umalangaw-ngaw sa buong silid ng tuluyang pakawalan ni Chu Kaiwei ang kanyang kapangyarihan patungo sa maliit na tasa. Napilitang humakbang paatras ang ating bida dahil sa lakas ng enerhiyang nagwawala sa kanyang harapan ngunit hindi niya inalis ang kanyang matalas na paningin sa nagaganap na reaksyon sa loob nito. Nang makita niya ang eksaktong sandali na hinihintay niya ay agad siyang sumigaw ng buong lakas upang patigilan si Chu Kaiwei. Unti-unting nawala ang nakakasilaw na liwanag at napalitan ito ng manipis na usok na umaahon mula sa tasa, bahagyang pinagpawisan ang ating bida at tuluyang nakahinga ng maluwag nang makita niya ang isang solidong piraso ng metal na sodium na matagumpay na nabuo sa ilalim nito. Sa kanyang isipan ay hindi niya napigil ang mamangha sa kanyang sariling swerte dahil sadyang naging perpekto ang ginamit na boltahe na naging dahilan upang magtagumpay agad ang kanyang maselang eksperimento sa unang subok pa lamang. Isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa labi ng ating bida nang makita ang kumikinang na metal na sodium. Maingat niya itong inilagay sa ibabaw ng isang pirasong papel at buong pagmamalaking ipinakita kina Chen Hanguang, Li Yuchen at Chu Kaiwei na halos hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Kalmado siyang nagpaliwanag na ang metal na iyon ay sadyang mas magaan kaysa sa tunay na pilak ngunit halos walang ipinagkaiba ang hitsura kaya hindi imposibleng may gumamit nito upang manlinlang at palitan ang totoong buwis. Nang makuha ang atensyon ng tatlo ay dahan-daang kinuha ni Chen Hanguang ang metal, at agad itong napasinghap habang tinitimbang ito sa kanyang mga daliri, bakas ang matinding pagkagulat sa kanyang paisang mukha nang mapatunayan na higit na mas magaan nga ito. Dahilan upang tuluyan niyang maisip na kung ito man ang bitbit ng mga kabayo noong araw na iyon ay sadyang magiging perpekto at makatwiran ang mabilis nilang pagdating sa takdang oras. Bahagya namang kinapa ni Chu Kaiwei ang metal at tila namamanghang sumang-ayon na akalain talaga itong tunay na pilak dahil sa panlabas na anyo. Sa labis na kuryosidad ay hindi niya napigil ang itanong sa ating bida kung isa ba itong lihim na alchemist ngunit pilit na napatawa na lamang ang ating bida habang pabirong sumagot na siya ay isa lamang hamak na tagadala ng kemikal. Subalit sa kabila ng malinaw na ebidensya ay pilit na ibinalik ni Chen Hanguang ang kanyang seryosong aura. Mariin itong iginiit na kahit pa sabihing napalitan ng pekeng pilak ang mga buwis, hindi pa rin ito maipapaliwanag ang napakalakas na pagsabog. Sa isipan ng gobernador ay tanging presensya lamang ng halimaw sa ilog ang maaaring maging dahilan kung bakit bigla ang sesabog ang mga pekeng pilak sa sandaling bumagsak ito sa tubig. Upang tuluyang tapusin ang pagdududa ng mga opisyal ay dahan-daw ang hiningi ng ating bida ang maliit na piraso ng metal mula kay Chu Kaiwei. Nang makuha ito ay kalmado niyang binalingan sina Chen Hanguang at Li Yuchen bago sinabing panuurin nilang mabuti ang mangyayari kapag inihulog ang bagay na iyon sa tubig. Nang walang anumang pag-aatubili ay binitawan niya ang metal diretso sa mangkok. Sa sandaling dumampi ang metal sa likido ay agad itong naglabas ng makapal na usok habang marahas na kumukulo ang tubig sa paligid nito.
Bago pa man makapag-isip ang mga nakasaksi ay isang napakalakas na pagsabog ang yumunig sa mesa na naging dahilan upang mabasag ang mangkok at magliparan ang mga matatalim na piraso nito sa hangin, sabay-sabay na napadaing sa gulat sina Chen Hanguang, Liu Chen at Xu Kaiwei habang mabilis na iniiwas ang kanilang mga sarili mula sa lakas ng impact. Nanatiling kalmado ang ating bida na tila ba inaasahan na ang marahas na reaksyon, ngunit sa kabilang banda ay bakas ang matinding pagkagimbal sa mukha ni Chen Hanguang. Agad siyang pinagpawisan habang nanlalaki ang mga mata at tuluyan na siyang natahimik sa kanyang kinatatayuan. Ang mismong nakakabinging pagsabog na nasaksihan niya ang pinal na patunay na sadyang hindi na kailangan pa ng anumang halimaw upang pasabugan ang mga pekeng buwis nang mahulog ang mga ito sa ilog.